naman ni Digongyo. Alam niyo mga kababayan, kilalang kilala naman po siguro natin itong si Digongyo. Pero sa pagiging sinungaling po mga minamahal ko mga kababayan, hindi po kayang lagpasan ni Lucifer yung pagiging sinungaling ng hayop na matandang ito. Ha? Kung gaano kalaki yung butas ng ilong ng hayop na to, ng demonyong ito, ganun din kalaki yung tama nito sa utak. Good morning mga kababayan, mga kaigsuunan, mga kapatiran. Good morning sa lahat, no? Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga Bisaya. So, reaction lang tayo dito sa kay Epipanyo Labrador. Oh. Matindi itong si Epipanyo Labrador, no? Kasi pagkatapos niyang banatan si pinuno ng Iglesia ni Cristo, si kapatid Manalo, ito na naman, si Tatay Digong na naman yung binanatan niya. Hindi lang niya, talagang tinawag pa niya si Tatay na Digong nyo at saka halimaw. Biruin mo nga naman, ang former president natin, ang daming nagmamahal, ang daming natutulungan, ang daming nagawa. Tapos, laitin lang niya ng ganun, tawagin lang niya ng ganun. So, talagang matindi. At saka tigasin ito si Epipanyo Labrador, no? Talagang matigas to. Matindi yung mga tirada nito. So, tingnan natin yung mga tirada niya mga kabayan. Dahil galit na galit siya doon sa in-expose ni Tatay Digong nung nakarang araw, tungkol sa 25 budget na blanco raw. So, yun ang kinagagalit niya. At pinagmumura niya si Tatay Digong. Tara, tingnan natin itong mga banat. Okay, hindi na po natin patatagalin pa. Gusto ko pong pag-usapan natin sa araw na ito, mga minamahal kong mga kababayan. Ito pong pinalabas na naman ni Digongyo. Alam niyo mga kababayan, kilalang kilala naman po siguro natin itong si Digongyo. Meron lang po kong papaalala sa inyo. Naalala niyo ba nung sinabi niya doon sa kanyang rally, doon sa Davao, na may bangag daw tayong Pangulo, may adik daw tayong Pangulo? Na kinabukasan, nung in-interview, ano sabi niya? Kahit daw patayin pa siya ng ating Pangulo, wala daw siyang sinabi. Di ba? Wala daw siyang sinabi. So, alam nyo, sa pagiging sinungaling po mga minamahal ko mga kababayan, hindi po kayang lagpasan ni Lucifer yung pagiging sinungaling ng hayop na matandang ito. Kung gaano kalaki yung butas ng ilong ng hayop na to, ng demonyong ito, ganun din kalaki yung tama nito sa utak. Siyempre, balita ko po kasi mga minamahal ko mga kababayan, siyempre, abogado to natural, hahanap ito ng ipapatapat nila o ibang tatapat pala nila, sorry mga minamahal ko mga kababayan, doon po sa Mary Grace o Mary Piatos pala, Mary Ann Piatos, sorry, nitong ni Sara Duterte, at doon sa mga permado ng mga tao na sa OBP na hindi naman pala tao o hindi naman totoong empleyado ng OBP, na sa madaling salita ay mga ghost employees. So, para po maibaling sa ibang usapin at mabaliktad ng ating Pangulo, mabaliktad yung Quadcom, gumawa sila ngayon ng istorya. So ano yung istorya na yun? Eto't panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan, nang sa ganun ay mabigyan po natin ito ng birada. Ito yung mga blanco. Hindi mo na nagpasa ilo with blank. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill for that matter, whatever. Pagka ganon, there is something terribly wrong. And as a matter of fact, I would say, kung may mga blanco yan lumusot, that is not a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco-blanco, either it could be filled up before or after sa Congress, pagka ganon, what must be submitted is the true and correct figure coming out as prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. Pagka putol-putol yan o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga, mga provisions, but without the true and correct items or money that could be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablanko. Para ka na, binigyan ka ng blanco check it dyan. O sige, bahala na anong ilagay ninyo.
So yun, mga minamahal kong mga kababayan, malinaw naman po siguro yung ating napakinggan o ating napanood ngayon. So alam nyo, yung sinasabi po ng halimaw na ito ay talagang mapapansin mo agad. At mayroong papasok sa isip mo na mga bagay na katulad na lamang po na naiisip ko ngayon. Kasi para po sa akin, paano siya nakakuha ng ganong kopya? Eh, hindi naman siya pangulo na ng bansang ito. Di ba? Pero doon muna tayo sa punto niya. Doon muna tayo sa gusto niyang iparating sa mga Pilipino na gusto niya na namang butulin. Gusto na naman niyang paniwalain o lokohin. Gusto niya pong sabihin dito, mga minamahal ko mga kababayan, na bakit daw pumirma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang papel o sa isang papel na blanco. Ha? Bakit ba siya pumirma sa isang papel na blanco na ipinagbabawal daw yan? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, ayon po sa akin pag-iimbestiga, no? At ayon po sa akin natuklasan, ayon din po sa akin mga napanood, na ang ibigay pala ng papel na yan, yung peking papel na yan, na ginawa ng kanyang mga aso dyan sa Senado, katulad ni Pato, ni Bongo, ni Robby Padilla, ay itong tatlong ito. Nalaman ko po mga minamahal ko mga kababayan, na yung papel na yan, hawak-hawak ni Digonyo, ibinigay ni Bato de la Rosa at ni Bongo at ni Robby Padilla, na kung saan gawa-gawa lamang nila. Tama niya pati si Senadora De La Rosa at saka si Senadora Bongo at saka si Senadora Rubin Padilla. O dinamay niya. Bakit daw, saan daw nakakuha ng ganon si Tatay Digong ng kopya ng 2025 budget, ano, na mga blanco? Saan daw nakakuha? Eh, dami-daming mga source yun si Tatay. Alam niya yan eh. Lahat naman ng mga kongresista yata pinagbibigyan ng kopya doon. O iwan ko lang, may mga ilan na binibigyan. Eh gaya ni Ongab, binigyan. Siguro si Pulong binigyan din. Eh, marami namang mga congress na nabibigyan. Hindi nakapagtataka na magkakaroon siya ng kopya. Dahil ang daming mga yan si Tatay. Alam mo naman si Tatay, ang daming mga bataan yan. Ang nakakatakot lang, eh bakit mo minura si Tatay? Pwede ka mag-react dyan o ano-ano. Huwag mo lang murahin. Huwag mo lang tawaging Digongyo. Huwag mo lang tawaging halimaw kahit ano-anong tawag mo. Eh kunting respeto naman dahil kahit papano nagiging presidente natin yan. Ang daming naiambag yan. Ang daming naiambag. Eh kung taga Mindanao ka man o saan ka man, Visayas o sa anong lugar nyo, eh tingnan nyo na lang yung kalsada nyo dyan. Ang lawak-lawak na, ang lalapad. Ang daming project na naipasa ni Tatay. Ang daming nagawa. So kung i-compare mo talaga siya sa mga iba, eh talagang sulit si Tatay. Eh nadaanan pa ng pandemic yun. Paano na lang kung walang pandemic? So sa totoo lang, talagang maraming nagagawa si Tatay. So ikaw, paano, dandahan ka pa sa pagsasalita mo, dandahan ka sa mga sinasabi mo. Ang dami mong sinasabi tungkol kay Tatay, no? Eh, ang daming nagmamahal niyan, ang daming nagagawa sa bayan, ang daming natutulungan. Best president, best president si Tatay. So talagang ganun ang buhay, no? Buti nga may nagpupuna, no? Nandiyan pa si Tatay. Nandiyan pa si former president na namumuna. Paano na lang kung wala? Paano na yung bayan natin? Ang daming mga hindi magandang nagagawa, no? So buti na lang nandiyan si Tatay, tagapagtanggol natin, taga ano natin yan, baga nagmamahal sa bayan yan, so si Tatay tatakbong mayor sa ngayong halalang 2025, baka after 3 years tatakbo na naman ng vice president yan. Sana naman tatakbo siya ng vice president. So hanggang dito na lang, react lang tayo ng konti kay Epifanio Labrador, dahil ang dami niya ng mga binanata na pati Iglesia, pati si Tatay, pati sila Bongo, Senador De La Rosa. So ang dami niya ng binanatan. So mukhang di na maganda. So hanggang dito na lang. Ito si Lino Boy. Peace out.